Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinupalpal na mga kababayan ni Jose Castro, itong si DDS Congressman Leandro Libiste, kung ano-ano na lang kasi yung pinagsasabi. Tayo daw ay nasa ilalim na ng de facto martial law. Yan ang sabi po ni Leandro Libiste. Yan sabi ni Leandro, ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Sabi ni Jose Castro, kinuna ng interview kanina o kinuna ng reaction kanina sa press briefing ng palasyo. Sabi ni Jose Castro, not all wrong opinions deserve a response from the palace. Maikli lang yung sagot niya, ni Jose Castro, pero sa poll, paano naging de facto martial law na tayo? Marami daw tahimik sa takot na makasuhan. Ang ebidensya po, mismo, kayo, napakaingay ninyo. Kumbaga, may mga nakasuhan po, libelous utterances, cyber libel, tulad ni Kiko Barsaga, at saka ang nagkaso po, hindi man po ipalasyo Malacanang yung nag-file ng kaso kay Kiko. Ang nag-file ng kaso, yung siniraan niya, inakusahan niya na nagsuhol sa mga congressmen para paboran si Speaker Martin Romualdez na maging speaker. Ang inakusa niya, yung ultra-billionaire kasi na si Enrique Razon. Talagang papatulan siya noon. Di ba po? Yung iba pang may mga kaso dahil sa paglabag sa batas, naka-commit ng krimen tulad ni Harry Roque, yung mga senador na sabit sa flood control scandal, pati mga congressmen contractors, alangan man hindi kasuhan. Di ba yun ang hinihingi ninyo? Di ba? At malamang kayo ang susunod dahil sa Ghost Solar Project at possible violation sa franchise, congressional franchise. Wala mang kinalaman po sa pag-criticize sa Marcos government o sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May nagawa silang mga iba-ibang krimen, iba-ibang pagkakasala sa batas. Kaya malabo po itong mga pinagsasabi ni Leandro Libiste. Yan Makita niya, Mr. Maravillas, nakabukang masyado yung bibig. Big mouth siya ngayon, mga kababayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang... Anong hinahayaan yung kaalyado? Di ba si Saldico, dating kaalyado? Bakit may kaso si Saldico? Wanted ngayon. Di ba si Bong Revilla, kaalyado? Kasama nga sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas noong tumakbong senador. Bakit may kaso? Kasi nga po, base sa testimonya ni Yosek Bernardo at iba pang mga witnesses sa investigasyon sa flood control, sabit si Bong Revilla at may iba pang mga senador. Hindi dahil critic sila ng ating Pangulong Bongbong ng administrasyon, kundi dahil sabit po sa mga irregularities. Kaya baseless itong mga pinagsasabi ni Leandro Libiste, mga kababayan. Bakit yung mga rabid critics ng ating administrasyon tulad ni Sas Rugando Sasot at iba pang mga DDS vloggers wala mang kaso at tuloy-tuloy sa paninira sa ating Marcos administration, sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Malinaw po. Pero si Kiko talagang kinaso po. Pero ang nagkaso, pribadong persona. Kasi nga, inakusahan niya ng bribery. At pati yung mga inakusan niyang tumanggap ng bribe, members ng NUP, mga kapwa niya congressman, sila yung nag-file ng cyber libel. Hindi para patahimikin, kundi papanagutin sa mga maling akusasyon sa kanila, sa paninira. Kailangan sa usgado na lang sila magpaliwanag. Pero ito pong sinasabi ninyong may declared de facto martial law, baka nananaginip lang kayo. Di ba? Yung iba nga,
na mga Marcos supporters talagang gusto na nilang i-declare yung martial law kasi sumubra yung mga pang-abuso ninyo sa sinasabi ninyong freedom of expression, freedom of speech. Sumubra. Lalo ka na. Ang gusto kasi ninyo, mag-akusa lang kayo ng mag-akusa at walang pananagutan. Hindi ba po maaari ang ganon? May batas tayo na kailangang sundan. Tama po. Ano? Hindi siguro ito pinagsasabihan ng kanyang nanay. Ang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Di patawag po ninyo, di ba congressman ka? Ipatawag ninyo sa Kongres. Sino-sino dito ang mga sinasabi ninyong binabayaran para manira? Di ba? Puro lang kayo daldal. Puro akusasyon, mga kababayan. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Alam na namin yung script mo. Mina-mindset mo yung mga mamamayang Filipino na pag naipit yung solar company mo, ito na nga, sasabihin ninyo, iniipit para hindi na kayo makapagsalita. Magsalita lang kayo. Kasi more talks, more mistakes. No talk, no mistake. Ituloy ninyo. Walang nagbabawal. Pero may pananagutan kayo pag lumampas kayo sa kakadaldal. Kasi nga po, may batas sa libel and cyber libel. At kung may mga violations ng iyong kumpanya, natural lang yan na paimbestigahan. Tulad ng sinasabi ng ombudsman, kung wala man pong violation yun yung company, anong rason para tumigil kayo sa kakadaldal? Kaya lang, ang problema, kung daldal kayo ng daldal, pero may sarili kayong problema, tulad ng hindi ninyo natupad na commitment ng inyong franchise. O, di ba? Alam na namin ang direksyon ng inyong pananalita. Sasabihin nyo, iniipit yung company ninyo sa kakadaldal ninyo. Sabi po ni DOA Secretary Sharon Garin, 2019 pa pala nasilip yung problema ng inyong kumpanya. May mga sinuspend na nga. Nililis ninyo yung kwento. This is a clear deflection, mga kababayan. Mind setting. Tatawagin niya, martial law na niya kasi iniipit yung company ko. Ako ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang Pinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Kala ko ba, Congressman Leandro Libiste, masaya kayo sa inyong ginagawa? Yan sabi ninyo sa interview ng ABS-CBN, di ba? Nung pumunta kayo sa ABS-CBN, masayaan niya ako. Yung pa-press ko niya, latest press ko niya, masayaan niya ako sa aking ginagawa. Pero parang, bakit parang hindi na kayo nakakatulog? Ano hindi na po makatulog si Libiste? Yan ang pinasok mo kasi, magulong buhay. Di ba? Choice mo yan. Diretso mo lang para makuha mo yung anak mo. Di ba? Ituloy mo lang. Hindi ka namin pipigilin sa iyong mga pinagagawa kung dyan ka sabi mo masaya. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. O, di ba? Pero sa sinapit ng iyong kumpanya na sinampal ka ng fine na 24 billion at napilitan ka na mag-resign doon sa isa mong company as board, malabo na masaya ang inyong pakiramdam. O, diba? Kitang-kita po sa inyong itsura ngayon. Naros hindi na siguro kayo makatulog. Hapong-hapo ang itsura. At hindi na makangiti. Yun ang pinili ninyong buhay. Bahala kayo sa buhay ninyo. Diba? O ngayon, ito yung sagot ni ni Yussi Castro. At may mga iba pang katanungan mga kababayan sa ginawang press briefing kanina sa Palasyo Malacanang.
Ito yung press briefing kanina, pakinggan natin. Hi, Yusek. Good morning po. Si Batangas Representative Leandro Leviste said that the Philippines is now under a de facto martial law. So how does Malacanang respond to this statement where he said critics allegedly feel intimidated or selectively prosecuted? Not all wrong opinions deserve a response from the palace. Yun lang. Okay, but given his following, ma'am, and yung mga kubaga parang nakikinig sa kanya with this kind of pronouncements, ano po ang masasabi dito ng palasyo? Unang-una po, mismong mga taga-media, kayo po na miyembro ng MPC ay makakaramdam kung totoo po ba ang kanyang mga sinasabi. Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Ito pa yung ibang mga issues Yusek, po. good morning. Ma'am, kahapon na-i-refer na po ang dalawang verified impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. How does Malacanang view the referral of the impeachment complaint against the President to the House Committee on Justice? And does Malacanang see the referral as routine constitutional process or as an attack on the administration? Thank you. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Pero does ma'am, nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ma'am, last na lang po. Paano po tutugunan ng palasyo ang impeachment efforts na posibleng magkaroon ng distraction sa mga national issues? Also, makikipagtulungan din po ba ang Malacanang sa Kongreso sakaling humiling ang House Justice Committee ng mga documents? Unang-una po, itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto. Hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Salamat, ma'am. Talo Newswatch Plus. Okay. Yusek, yung International Criminal Court Pre-Trial Chamber ruled that former President Rodrigo Duterte is deemed fit to stand pre-trial proceedings. So ano po ang masasabi ng palasyo dito sa development sa ICC case ni former President? Ang nagpasya po niyan ay ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. So kung ganyan po ang kanilang proseso, hindi po makikialam ang Pangulo at hindi po makikialam ang pamahalaan ng Pilipinas. One follow-up na lang po. But on my first question lang po, dito kay Congressman Leviste, because sinabi niya po na yung mga nag-expose pa daw po ng korupsyon ang tina-target ng administrasyon nakakasuhan, katulad po siguro niya na nag-float ng Cabral Files and etc. Siguro po, ano ang response ng palasyo sa nagsasabing yung mga kritiko, yun pa ang tina-target kung sila pa po ang nag-expose ng corruption activities? Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita na walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Correct. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Kanina po na-mention na po nila yung mga napag-usapan dun sa meeting ni President with the economic managers. May na-mention po about na figures, response si Pangulo regarding sa employment, poverty incidence, tsaka inflation. May comment rin po ba si Pangulo regarding dun sa slowdown ng GDP last year at tsaka yung projected na mas lower na growth sa this year? Ito po yung napag-usapan, pero ang mga detalye pong ito ay ibibigay po sa inyo dahil ito lamang po ang sa atin na ibigay sa ngayon. So, ibibigay ko po ang katanungan na yan mismo sa economic team at atin din pong kukonsultahin si Secretary Go. Ibibigay ko po sa inyo maya-maya kung mayroon pa pong ibang detalyeng maibibigay sa akin. Follow-up na lang po. May naging instruction po ba si President Marcos sa economic managers during the meeting? At kung meron rin po bang naging commitment ng economic team? Ang nais lamang po ng Pangulo ay gumanda ang ekonomiya ng bansa. So yun po ang pinaka-target in general ng Pangulo.
Pilipinas. Thank you po. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, ano pong reaction natin doon sa naging pag-inhibit ni House Majority Leader Sandro Marcos from all impeachment proceedings against the President? Yes, the act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. It shows his character, it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Follow-up lang, Yusek. Was this the advice from the President himself to his son? Hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga anumang aksyon na gagawin ng kanyang anak dahil ang alam po niya, kailangan lamang pong tumpad ng kanyang anak sa mandato. Bilang public servant, alam po ni Congressman Marcos kung ano po ang sinasabi ng batas at ano po ang dapat niyang gawin. Thank you po, Yusek. Next question po, Julie Baiza, 1PH. Good morning po, Yusek. Former Senator Antonio Trillanes has floated the idea of forming a new unit team. Yung bagong unit team daw po, pwedeng buuin ng mga supporters ni former President Leni Robredo and ng mga Marcos supporters para matalo daw po yung mga Duterte sa 2028. Ano pong thoughts ng palasyo doon? Wala pa pong napag-uusapan patungkol po dyan. Hindi pa po nababanggit sa Pangulo ito. So wala pa pong response. Pero ang palasyo po ba bukas na makipagtulungan sa mga naging oposisyon or kalaban ng Pangulo noong 2022? Wala po tayo masasabi sa ngayon. Maybe it's too early to comment on that. Next question po, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, you mentioned the President is pushing for budget reforms during a meeting with economic team to avoid a repeat of the flood control. Specific measures are being pushed by the President to prevent that controversy from repeating. Ngayon pa lang po, ipinansisimulan na po niya. Unang-una, meron po tayong mga transparency portal para kung ano man po ang mga mangyayaring activities sa mga ahensya ng gobyerno ay makikita na po ng tao, lalo-lalo na po yung mga tungkol sa procurement at sa mga bidding. Isa po yan. At unang-una sinasabi rin po, pati nga po kanina sinabi ko tungkol sa LGU, naggastos na ng pera na naaayon at dapat may transparency and accountability. Did the economic team and the President discuss about the weakening of the peso during that meeting? Wala po sa akin na ipaabot sa ngayon, but tatanungin po natin maya-maya ang economic team at para makuha ko po yung pinakadetalye patungkol dyan. Thank you. Next question po, Tina Maralit, Manila Times. Good morning, ma'am. Ma'am, a Filipino citizen was reported to have been among those killed in eastern Ukraine. Russia allegedly has been recruiting foreigners para silang isabak sa gyera. How concerning is this for the Philippine government kung totoo po ito at anong mga ahensya po ang dapat kalampagin tungkol dito? Wala po pang na ipapaabot sa atin patungkol po dyan. Pero titignan po natin ang pinakakonteksto at aalamin po natin mismo sa Secretary of Defense. Thank you, ma'am. Chloe Hofana, Business World. Isaac, balikan ko lang yung meeting kahapon na sa Thursday pa ilalabas yung full year GDP growth report. Pero I was wondering kung na-present ba in advance kay President yung figures? Ako po'y walang personal na presensya sa nasabing meeting dahil po tayo ay nandito at nagkakaroon ng press briefing. So ang inyong mga ibang katanungan para sa detalye ay maaari ko pong ibigay sa inyo maya-maya. Sige, thank you po. Yun na po huling tanong, Yusek, back to you po. Yusek, kumustahin lang namin ulit ang Pangulo kasi napansin namin yung event later ay liliban muli siya. So far this week, wala pa ho siyang engagement sa labas. Yes. Palasyo. Dito Sa muna. Pangulo. Private meetings muna. Maayos po ang kanyang kalagayan. At ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Salamat. Yan po mga kababayan, yung maikling press briefing kanina ni Jose Castro. So unang-una po na issue yung kay Libiste, sinopalpal agad po si Leandro. Ayaw nang patulan yung mga pinagsasabi po kasi malinaw na baseless po
Walang pinapatahimik. Kumbaga, kung kinasuhan sila, hindi man po yung ating Pangulo o si Lisa Marcos ang nag-file ng kaso, yung nagbastos nga na nagpakalat ng video mga kababayan na mula sa ibang bansa nang sabi na nakipag group sex daw. Nakita ninyo yan doon? Nawala na lang po yung issue. Pero hindi man po pinailan ng kaso, libel case ni First Lady Lisa Marcos na malinaw na pagpapakalat po ng fake video at malinaw na paninira sa First Family. Iba po? At yung mga pinakamatitinding kritiko, mga DDS influencers, walang tigil po sa pagmumura sa ating Pangulo at kay Lisa Marcos. Hanggang ngayon, wala man pong kaso. O di ba? Maingay pa rin sila at hindi sila pinapatahimik. Kaya malabo po itong sinasabi ni Leandro Levisting de facto martial law. Huwag kami, Leandro. O ngayon, sa impeachment case mga kababayan, ang latest na balita ngayon, yung impeachment case laban sa ating Pangulo, nirefer na po yung dalawang impeachment complaints sa Committee on Justice. So that ends, mga kababayan, the opportunity to file. Sarado na po. Kung may mga nag-iisip pa, hindi na makakahabol kasi na-trigger na po yung 1-year barrel. Kaya yung third impeachment, hindi na nakahabol. Unang-una, wala na rin, mga kababayan, wala na rin plano na bumalik pa yung grupo ni Sabit at saka ni Mike Defensor. Kasi unang-una, hindi man yata seryoso sila. Alam nilang hindi man napapasa. Wala nga ang endorsement mula sa isang incumbent congressman na kaalyado nila. Malinaw na pang propaganda po. Pakinggan natin po yung pahayag kanina ni Batangas Representative Beatrix Luistro. Ito po si Chairman Committee on Justice, Congresswoman Beatrix Luistro. Pakinggan natin. Hindi na. As a matter of fact, wala nang pwedeng humabol. Kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Wala na, sarado na. Parating na impeachment complaint sa Justice Committee, following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the 1-year prohibition period. I'm sorry, balikan ko lang po yung sa FR. Sabi niyo... O ngayon, doon sa sinabi po ni Speaker Boji D na walang basihan daw yung impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos, ito yung naging statement po ni Justice Committee Chair Beatrix Luistro. Well, with all due respect to Speaker Boji D, no, I am expecting the entire Justice Committee to act with utmost independence and impartiality. So, regardless of the pronouncement of Speaker Boji D, the members of the House are expected to evaluate, assess, and hear the impeachment complaint with utmost independence and impartiality. Tapos, magpapadala daw sila ng invitation sa ating Pangulong Bongbong. Pero, depende kung gusto ng ating Pangulo na pumunta. Ito po yung sabi ni Luistro. Whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of it, whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of Parte daw siya kasi ng proseso, procedure. So yan po mga kababayan, ang mga developments ng mga balita ngayon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National.
Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product namin binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention na rin po. For your inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Sa mga mahilig naman po pa-spa, try niyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Nakabase po sa Amerika.